Hi! Welcome to our bright home. So, ay, ganap na ganap, ano. So, pasok kayo, pasok. Ayan. So, itutour ko kayo sa aming condo unit na long overdue na. No? So, for your information, no, May 2024 pa ito na turnover, pero ngayon lang ako nagkaroon ng time na i-vlog itong buong unit kasi marami kaming dinagdag. So, by the way, our unit is located or ang tawag dito or ang building na to is the Orabella, and then by DMCI siya. And this is a 32 square meter, one bedroom condo unit. So, ayan, tara, tour ko kayo. So, kasi ang daming nag-a-ask kung magkano ba yung ginastos namin sa renovation. So, actually, hindi naman kami nagpa-renovate kasi technically, nilagay lang talaga namin lahat ng mga gamit. Kasi itong mga cabinets na to, so, ayan, itong mga cabinets is naka-installed na talaga siya. Pero lahat ng gamit na nakikita nyo is brand new. Yes! Brand new yan, di ba? Kasi syempre, first time natin na magkaroon ng condo unit. Kaya bago lahat, as in literal. So, tara, simulan natin. So, ayan, simulan natin sa aking paintings. So, hindi ako gumawa. Ako yung bumili. So, ayun. So, ito si Gucci and Oreo. So, sila ang aking mga anak. So, ito pinagawa ko sa classmate ko nung grade 9. So, si Jans. So, siya ang gumawa nito. Paint siya. And then, before pa na i-turn over itong unit, is nagpagawa na talaga ako ng painting. And then, saka ko na lang inisip kung saan ko siya ilalagay. O, di ba? So, naunang bumili ng gamit kaysa yung paglalagyan. Then, i-next naman natin, itong ating shoe rack. So, itong shoe rack na to is pangalawa na to. Kasi, meron kaming unang binili na shoe rack na pull out siya, pero nasira siya. So, ayun. Kaya dapat pag bibili tayo ng mga gamit, okay na yung mahal. Kesa doon sa mura tapos masisira din. Ito yung ating shoe rack. Ayan, medyo marami siyang mailalaman. So, sorry na kasi medyo, medyo marami talaga siyang laman ngayon. And then, for your information din guys, bali itong condo kasi namin is gagawin namin siyang Airbnb. Kaya meron na rin kami ditong nakaprepare na mga pambahay na sleeper. So, i-next naman natin ang ating kitchen, 'di ba? So, ang theme talaga ng condo namin is gusto ko siya ng ano bang tawag do'n, yung aesthetic na brown and white, parang gano'n. Kaya lang sabi ko gusto ko ng may touch of blue. Kaya lang ang daming pumasok sa isip ko na nung namimili kami na, gusto ko 'to, gusto ko 'yan. Pero ang na-maintain naman namin is yung basta meron siyang touch of brown. So, let's say dito sa aming rice cooker. So, Asahi ang kanyang brand. And then, ano ba 'tong tawag dito? Yung kuluan ng tubig. Ano ba tawag dito? Basta yun, ayan 'di ba, magkaano sila, magka-terno-terno sila. And then itong oven. And then ito, binili lang namin 'to sa Lazada, itong organizer na 'to. Maganda kasi siya yan, patong-patong siya para at least ma-maximize natin yung space. And then, for, ayun nga, like what I have said, is itong mga cabinets is built-in na siya dito. So, ang dinagdag na lang talaga namin is yung mga gamit. Like, yung mga plates, ganyan. So, ito rin siya. Yung mga organizer, like this one, is binili lang namin sa Lazada. So, tatry ko talaga na hanapin yung mga picture na yun para at least meron tayong idea kung magkano ito. And then, ang pinagmamalaki namin na aming Corel plate, 'di ba? So, set itong Corel. So, sana po sa mga mag-Airbnb is ingatan natin ang aming mga kagamitan. Kasi ito ay Corel. So, Corel yung plate namin, yung mug, and then yung bowl, ganyan. So, marami pa kaming gustong i-add dito, like yung collection namin ng SB mug, ganyan. Kaya lang hindi namin alam kung saan namin siya ilalagay kasi yung design talaga nung unit na 'to is kami lang yung nag-decide. And then
Basta input lang kami ng input kung bagay siya, ganyan-ganyan. Add lang kami ng add kung ano yung mga necessary, 'di ba? And then for our lutuan, actually nung una ang nabili namin is yung kalan na may apoy, ayun. Tapos bibili kami ng gasol. Kaya lang naisip namin na ang hirap kapag gasol kasi siyempre delikado kapag iniiwan sa Airbnb kaya electric na lang yung ginawa namin. And then yung space na dito kasi dapat ilalagay yung yung gasol is ginawa na lang namin siyang trash can. Ayan. And then, ayan. So, medyo marami pang gamit kasi in-enjoy muna namin yung pag-stay dito sa condo before namin siya ipapa-Airbnb. Ayan. And then, for our ref, ayan. So, andito ang ating mga billing. So, sa mga sa mga gustong mga makaalam, for condo unit, siguro medyo mataas yung niya, yung kuryente bill niya compare sa mga residential. Kasi 1 month na bill namin sa kuryente is 3,200. Kumbaga maliit lang naman yung unit and then madalas naman kaming wala kasi nagta-travel kami. So, siguro kapag condo is medyo mataas talaga yung rate niya. Kumbaga parang naka-commercial na siya, na billing, ganyan-ganyan. So, ayun, this is for our kitchen. Ayan. So, lahat ng nandito sa kitchen na 'to is inilagay namin aside lang dito sa cabinets. Kasi including ano bang tawag dito? Range wood is binili din namin siya. So, ayun. Then, next naman tayo sa ating sala. So, now, andito na tayo sa ating sala. Akala mo ang layo ng pagitan nung ng kitchen sa sala. So, itong sofa bed namin is napu-pull out siya. Ang hirap lang kasi para i-demo ko sa inyo. Pero ito muna, nag-iisip kami ng puwede naming ipang-design kasi nga mahal talaga kapag gusto mong magpagawa sa mga interior designer. Kaya nagpa-interior designer na lang kami ng kami-kami, kami-kami lang. So ito, binilang namin 'to sa SM, itong na 'to, painting kemerot na 'to, ayan. And then siyempre, yung video namin ginawa na namin siya with the Christmas tree na. So, our Christmas tree is 6 feet, ayan. So, hindi pa siya tapos kasi meron pang ilalagay na star. Pero ayan, eto naman kasing Christmas tree is tatanggalin namin siya, siyempre after Christmas. And then, etong area kasi na 'to is meron siyang side table. And then, Itong mismong sala is meron siya dito sa gilid. Itong sofa is meron siyang nakalagay dito sa gilid. So, tinanggal na lang din namin kasi para medyo lumuwag siya. And then, ano lang naman kasi yun, yung armrest lang. Kwento ko na rin dito sa ating Christmas tree. So, ayan. Medyo malaki yung Christmas tree namin kasi palapad talaga siya. As in, pag ganun siya. Ayan. May may guest speaker for today. Ayan. So, gusto kasama ni Oreo. Oh, magsasalita pa. Oh. Magsasalita pa si Oreo. Oh, ayun. Tingin ka sa camera. Tingin ka, hi. Hi, fans. Hi to my 1 million subscriber. Ayan, Nanggugulo. Dito lang. Ayan. So, for our Christmas tree, actually, parang last week lang namin napag-decide na, uy, magtayo tayo ng Christmas tree dito sa condo. And then, una talaga na tumingin kami sa SM. Sa True Value ba yun? Ayun. Tapos nakita namin yung Christmas tree doon na 5 feet is parang 7,000 na. Tapos sabi ko, ganun pala siya, kamahal na. And then sabi namin, is pumunta kami ng, anong tawag doon? Dapitan Arcade. Ayun. So, pumunta kami ng Dapitan Arcade. Doon kami namili ng mga gamit dito sa aming Christmas tree. So, etong namin, yung mismong tree is 6 feet. And then, 3,000 pesos lang siya. And then, itong mga balls na yan, is sobrang mura niya doon. Parang 500 pesos itong balls na to. Pero, 20 na piraso na. So, unlike kapag SM, 'di ba? Kapag SM namin siya binili, parang 1,000 pesos pero 9 pieces lang. As in times 3 talaga yung presyo. Kaya nung nagdapitan kami is umabot lang ng
7 to 8,000 yung nagastos namin dito sa Christmas tree. Kasi syempre Christmas light pa. So doon lang kami napamahal sa Christmas light kasi sa mall na namin siya binili dahil syempre electric yung ano yung gamit, 'di ba? So kailangan safe. So ayun, and then, ayan, mga ribbon-ribbon. And then, DIY lang namin to. As in, kagabi lang namin siya ginawa. And then, mga 3 to 4 hours namin siya ginawa. So, papakita ko sa inyo yung time-lapse namin nung ginawa namin itong Christmas tree na to. And including itong isang to, yung nasa taas. Ayan, itong nasa taas, di ba? Imagine niyo wala naman kaming hagdan, pero paano namin siya nailagay. So, panoorin niyo na lang 'yon sa video namin. And then, pakita ko rin sa inyo itong part nung sala na sobrang gandang-ganda ka talaga kami is itong mirror. So, sabi kasi ng mga interior designer is kapag daw may maraming mirror sa isang place is mas nagmumukha siyang malaki. So, kaya nilaban namin tong mirror na to. So, itong mirror na to is binili lang namin siya sa Facebook. And then, meron siyang LED. Ayan. So, makikita nyo. Ayan. So, meron siyang LED na parang pwede na ito yung gawin yung lamp. Ganyan. So, di ba, ang ganda niya. Ayan. So, I think 6 to 7,000 yung yung presyo niya. Ilalagay na lang namin kung saan namin siya binili. So actually mahilig kami sa mirror. So tingnan natin naman yung ating CR. So quick lang. So now andito naman tayo sa ating comfort room. So sabi ko naman sa inyo, 'di ba, mahilig tayo sa mirror. So itong mirror natin is rin siya, LED din siya. And then meron siyang tatlong kulay. Noon, white, warm, and ano ba tawag dito? Basta tatlo siya. Ayan, so, tingnan natin siya. Ayan. So, ayan yung white, warm, tapos ito parang light lang siya. So, ayan. Ayan. So, yung CR natin is nilagyan lang natin, of course, ng bidet, ng shower, ng heater. Ayan, medyo sakto-saktuhan lang yung size. So, ayun, comfortable naman yung CR natin. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. So, perfect lang sa size niya and sa mga taong titira dito. So, ayun. And now, let's proceed to our bedroom. Hi! So, ayun, nandito na tayo sa ating bedroom. So, yung bedroom ko is meron siyang vanity mirror, di ba? So, pangarap ko kasi talaga na magkaroon ng vanity. Kasi nga, syempre, mahilig akong mag-ayos-ayos. So, dito ko nilagay yung yung vanity natin. And then yan, may siya. Then ito, nabili ko lang din siya sa Facebook. Send ko na lang, or ko na lang, pakita ko na lang kung saan ko siya binili. And it's 6,700 yata, something like that. And then marami siyang mga drawers, ayan. So kita nyo na may mga divider na siya para sa inyong mga makeup, ganyan. Pero syempre, kung for Airbnbs, hindi naman nila ilalapag dito. Pero, ayan. And then may kasama na siyang chair. Ayan. And then yung history lang nitong ating bed is, nung una talaga gusto namin sa IKEA kami bumili ng mga gamit. Kaya lang nung pumunta, nung pumunta kami ng IKEA, sobrang mahal niya. As in, times 2 siya. So, kaya ito, hinanap namin yung kapareho niya sa Facebook. And luckily, is meron talaga kaming nakita. As in, same na same doon sa nakita namin sa IKEA. So, meron din siyang ilaw dito. Ayan. So, kung gusto niyo na patayin yung ilaw, is at least meron kayong parang mini lamp dito. And then, yung bed na to is natataas siya. So, ayan. So, ilalak na lang namin to pag pag nag-Airbnb kami, no? So, dito namin lalagay yung mga stock namin na So, ayan. Meron na naman tayong dito. Meron na naman tayong guest speaker. So, ayan. Natataas siya. Ayan. And then, pwede lagay yung yung mga kagamitan. So, huwag mo na masyadong pakita kasi makalat. So, meron siyang mga kagamitan dito sa gilid. So, kung gusto nyo ng ganitong kama, check nyo lang yung Yellow Basket. O Yellow Basket, nag-promote. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng pinagbila namin. Pero, ayun, maganda yung mga nila, yung mga kama nila doon. Saan yung isa? Baka sumuot eh. Baka sumuot si Oreo eh. Ayan. So,
Eto, and then bumili kami ng isang ano, ng isang, anong tawag dito? Electric fan. So, bumili kami ng electric fan para kapag medyo malamig is mag-electric fan na lang kami. And then, ang ganda ng ilaw namin, tingnan nyo. Kasi nag-iiba-iba siya and then nabili lang din namin to sa Lazada. Ayan o. O, di ba? Ang ganda. So, ayun, for our bedroom. So, punta naman tayo sa ating balcony. Hi! We are down to our last part of our condo unit. So, ayun. Before ako mag-proceed dito sa ating balcony, so sa lahat ng mga kukuha, bibili ng mga condo unit is make sure to cooperate or to communicate with your sales agent. Kasi nung na-turnover sa amin yung condo is sobrang dami niyang hidden charges. As in, which is hindi nasasabi ng sales agent or yung sales agent lang ba namin. Kasi, let's say, meron kaming binayaran na closing fee. So, kapag bumili kasi ng condo, for example, this condo is worth 5 million. And then, you need MRI, you need insurance, ganyan. So, kung maglo-loan ka sa bank, meron silang mga partner na mga insurance company, ganyan. And then, yung worth ng condo mo is meron siyang kaakibat na closing fee, which is mapupunta sa, I think, sa government siya, kasi nandun na yung mga taxes and all. And then, our closing fee is around 550,000 to 600 pesos. So, yung 5 million na worth ng condo plus yun yung plus 500,000 and more pa siya. So imagine is hindi siya nasasabi ng mga sales agent. Kaya kung plano nyo na kumuha ng condo unit is make sure to ask all the charges of the condo. And then, kapag nagpakabit ka ng kuryente, that's another payment, ng tubig, that's another payment. And then, of course, ito naman, familiar naman yung lahat sa association dues. So, ito naman yung mga monthly, let's say sa amin is 2.5 yata per month yung association dues namin dito. So, yun yung pang maintenance ng pool, ng mga basurahan, yung mga ganon. So, ayun, nabigla talaga kami nung na-turnover namin. Na-turnover siya sa amin. Kasi before ma-turnover sa inyo ang isang unit is dapat bayad na yung down payment which is the 10%. So, for example, is maglo-loan kayo, the usual. So, maglo-loan sa bangko and then before kayo makapag-loan sa bangko, kailangan mabayaran mo na yung 10% na down payment doon sa property, which is yung sa DMCI, ganyan. So, ayun nga, nagbayad kami ng 10%. Actually, napaaga yung pag-turnover namin. Ang na-turnover sa amin itong unit na to ng May 2024. Pero dapat December pa siya ma-turnover. So, pinaagahan namin and then kinash na namin lahat ng down payment. And then, yun nga, nagulat talaga kami sa closing fee. Yun talaga yun talaga yung sumakit yung bulsa namin kasi that's cash na kailangan naming bayaran. So, lahat ng bumibili ng condo is kailangan siya. So, ayun, kaya make sure to ask all the charges kapag bumibili kayo ng mga properties. And then, of course, yung MRI is yun nga, yung kailangan nyo ng separate na insurance na ang beneficiary is yung property, which is the DMCI. So, in our case, of course, I'm a financial advisor. Marami na akong insurance. So, technically, over-insured na ako. Pero, kailangan pa namin kumuha ng bagong insurance na na naka-specify lang or naka-beneficiary lang itong DMCI. Kaya kung magkano yung ilo-loan nyo sa bank is ganun din yung insurance na kailangan nyong kunin. So, ayun lang naman yung mga trivia sa pagkuha ng condo. Kaya kung gusto nyo na medyo makamura, kumuha kayo ng mga pre-selling. Yung in our case kasi it's not a pre-selling na eh kasi siya ready for occupancy na siya eh. So hindi naman siya as in naka-build na pero parang 6 months na lang is opening na siya. So ayun, kaya medyo mahal na rin yung nakuha namin na rate, ganyan. So ayun, tip lang again, first is
bumili kayo ng mga pre-selling kasi mas mura yon. Second, as all the charges, the hidden charges, di ba? So, kailangan alam nyo yon. And then, third is prepare for your MRI. So, contact your financial advisor to have your MRI policy. So, ayun. Then, going back, di ba, nandito na tayo sa ating balcony. So, ito yung ating balcony. So, yung balcony namin is nilagyan namin siya ng pa-dining area. Kasi nga, yung sa loob kasi natin, yung living area natin, yung sa sala natin, is pwede ka naman na doon kumain. Pero, maganda rin na meron dito, meron tayong dining dito, para at least, di ba, kita nyo yung ating city lights na kitang-kita naman na may fireworks doon. So, imagine na gabi ka or morning, kumakain ka dito, and then makikita mo yung gantong view. Medyo hindi siya maingay kasi medyo mataas na siya. We are located at the 44th floor. So, ayun, and then, yun, for two siya, and then nag-add na rin kami ng mga upuan para if ever na for yung mag-rent sa aming Airbnb is mama-maximize nila yung stay dito or yung at least for all siya. Then, yung balcony natin is, pwede nyo siyang sampayan, pero nasa taas naman tayo, kaya hindi nila nakikita. Pero sa ibang condo talaga, sa mga, like before, tumira din kami sa condo sa Aqua Private Residences sa Mandaluyong. So, bawal doon yung nakasampay. As in, kahit mataas yung unit namin, is makikita na nagsasampay. Kaya pinagbabawal yun. So, in our case naman is, hindi naman siya kahigpit dito sa DMCI. So, ayun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo at nasayahan kayo, na-excite kayo sa pagkakaroon ng inyong condo unit. So, ayun lang. Thank you so much for watching!